Hey guys, welcome. So andito ako sa parking lot. No, alas 5 kanina, Friday night ngayon, no. Alas 8 na. Alas 5 kanina tinawagan akong ng anak ko, si JM. Ayaw daw mag-start ng kotse. So, punta ako dito. Malapit lang to, no. Naipag-date siya dito. 12 minutes lang sa bahay namin, 5 miles lang to. Buti nga malapit lang siya naipag-date eh. Diyan pa yung buti yung babae, may sarili sasakyan, dito sila nakita. Nahiya tuloy. Kaya naman sa anak ko. Yung babae mas maganda yung sakyan bago eh. Naka CRV yata. Tapos sila kita sila. Tapos yung anak ko lumang Nissan Sentra. Hindi pa mag-start. Diyos ko po. So kinaligot ko yung kotse, yung Nissan Sentra mula 5:30 hanggang 7. Sumuko na ako, no? Chinek ko na yung battery, chinek ko yung connection, pinokpo ko yung alternator. Ay, yung starter, bago yun, bagong palit lang yun. Hindi yun. Pero ang clue dyan, meron drawing na nakatapak sa brake. So, sabi ko, baka brake switch to. So, sabi ko, uwi na nga muna tayo. Pag uwi namin sa bahay, tumingin ako sa internet. Yun nga, baka daw brake switch. So, dumaan na ako sa AutoZone, auto part supply dito. Bumili ako ng brake switch. Hopefully, ito na solusyon para may uwi ko to. Okay, tara. I'm inside. That's the stepping on the pedal sign. So step on the pedal, press once. It won't start. Okay, press once and then 10 seconds. No, do it again. Okay, 10 seconds. That's a 4. I'm stepping on the pedal and the pedal light's still on. Okay, so this is not working. So let's change the brake switch. Okay guys, bigyan ko kayo ng update, no? Umuwi ako ng bahay. Kasi galing na ako to sa AutoZone, pelta ko yung battery ng key fob. Tapos bumibili ako ng brake switch, wala silang part, no? Ayaw pa rin umandar. And ginamit ko ngayon tong code reader ko. Ang sabi ng code reader ko, fuel level sensor A, circuit high. So ibig sabihin may problema yung yung sensor niya sa fuel level. And basing dun sa history ng nangyaring event, sabi ng anak ko, nung paalis na daw siya dito sa parking lot na to, gumagaral-gal daw yung kotse, parang nag-struggle mag-on. So pinatay niya. Tapos ayaw na uli mag-start. So hopefully naubusan lang ng gas, kaya nagdala akong gas. Sira ang sensor and naubusan ng gas. So hopefully yun. Otherwise wala, iwan ko yung kotse dito. And totoo ko bukas. Wish me luck. Okay guys, nilagyan ko na ng gas. Hindi pa rin mandar. Yan, yung step on the pedal sign, hindi lang makita ng camera. No. Ay nako, hindi ko na, I'm running out of ideas. Ayaw. Okay guys, bigyan ko lang kayo ng update, no. Bumalik ulit ako dito sa parking lot. Ngayon 11:35 AM. Okay, pinagdadas na to ng establishments dito yung kotse. Iniwan namin overnight, so andyan siya. So good thing bakante dito. Dito ako nagpark sa harap niya kasi tumawag na ako ng towing. Okay, so pag dumating yung towing, aalisin ko to para mas madali siya mag-load. Okay, so chinek ko yung insurance namin kasama yung towing, libre daw, walang mabayaran. So ganda, mas panatag ako sa bahay ko na checkin yung kotse. Okay, tapos yung isa pang napansin ko kagabi bago ako umalis, no, bago ako umalis dun sa, oh my gosh, where's my key? Nako, na hindi nagbi-blink yung hindi nagbi-blink yung ilaw pagka nilock ko or inopen ko. So sabi ko baka susi ang problema. So hopefully let's fix it. Hey guys, being told
Okay guys, the car is here, the tow is here. So he said he's just gonna drop it here because my driveway is high. Okay guys, nauwi na yung yung Nissan dito na sa bahay. Okay, isa siguro sa pinaka clue, ayaw gumana ng key fob, no? Usually may ilaw yan eh. So baka yung immobilizer to eh, or etong eto hindi nagsisend ng signal, no? Kasi kakaiba, first time ko maka-encounter ng ganito, although hindi naman ako mekaniko, no? Pero usually nagka-crank, alam mo yung gusto mag-start, eto patay talaga siya, patay. So either ang suspecha mo pag patay talaga, battery or yun nga, starter naman pag pinukpok mo aandar, eto ayaw pa din. So hula ko immobilizer or may problema yung key fob. Yan ang problema sa mga high-tech na kotse ngayon eh. Ibig sabihin mga modern cars ngayon eh, masyadong dependent sa electronics. So pag nagka-problema sa electronics, lalo na dito lumalamig and it's an older car, naapektuhan, no? Okay, so kung may mga suggestions kayo, I'm out of ideas. Okay? Okay ang battery, okay ang starter, no? What else? Gas meron. Sabi ko kagabi, akala ko naubusan lang siya ng gas. Baka sira lang yung sensor ng gas, no? Nilagyan ko na ng gas kagabi, wala pa din. Anyway, so ayan muna, park muna siya. At least makakahinga na ako ng maluwag, no? Ang concern ko talaga to nung iniwan namin kagabi dun sa parking lot eh, baka ipatow ng police or nung administrator ng lugar, 'di ba? Illegally park. Pero at least ito sa bahay na matitest ko na. So sabi ko nga, I'm out of ideas. Baka may suggestion kayo. So yan, tatapusin ko na yung vlog na to guys, no? Ay nako, di na tapos, sakit ng ulo ko dito. Pero ano nito eh, puzzle lang to eh, alam ko eh, kasi tumatakbo siya eh nung nagamit na niya nung pinaltan ko nung starter eh. Tapos sabi ng anak ko, nung paalis na siya dun sa establishment, gumaralgal daw. So natakot siyang gamitin, pinatay niya. So tas inandar daw niya, ayaw na. Nung ini-start niya ulit, ayaw na. So I was thinking either naubusan ng gas, so hindi yon, cross out na yon, or eto nga no, kasi pag eto key fob, pag hindi siya na-detect ng kotse, mamamatay talaga yung kotse. So baka eto na lang talaga. Kailangan natin ng expert pan-detect. So that's it guys, tatapusin ko na yung vlog na to. Thanks for watching.